They are just required to stay in their barracks, no? Para pag kailangan ng ipatawag sila, they are available for investigation. Hindi rin dapat magpakampante ang mga natitira dahil madaragdagan pa ang mga matatanggal sa pwesto. Napatanggal ko, 5 lang eh. Pero kung ako masusunod, 500 dapat tanggal eh. Kaya lang. Alam mo kung Pilipino ang masusunod? Pati ikaw tanggal. Kahit hindi mo tanggalin yung 500 na yan. Kumuha ka ng leader na hindi magtuturo ng iba. Lahat ng mali ng iba aakuin. Kahit hindi mo tanggalin yung mga 100 na yan. Maglagay ka dyan. Ito, bigyan kita halimbawa. Maglagay ka dyan ng isang leader na ready to die. Pagpasok dyan, sasabihin sa sarili niya, lahat ng kapalpakan sa Bucor sa akin yung isisi. Hindi ako magtuturo kung kanino, sa akin yung isisi. Pag may kapalpakan dyan sa Bucor, alam mo gagawin ng leader na yon? Maglilinis talaga yun. Hindi siya hahanap ng excuses. Araw-gabi, nandiyan siya. Araw-gabi, magmo-monitor yan. Ultimo, pagpili ng assistant, mamimili yan. Ultimo, pagpili ng security guard, mamimili yan. Ultimo, pagpili ng janitor, mamimili yan. Bakit? Kasi tanggap niya na sa sarili niya. Kahit anong mangyari, isisisi ko sa sarili ko. Ganun ang leader. Lahat ng paraan, hahanapin niya. Hindi siya maghahanap ng butas ng iba. Hahanapan niya ng butas yung sarili niya. Ganun. Pag hindi luminis yan, ewan ko na lang. Kung po pwede nga lang, dyan na siya matulog eh. Para siguradong walang kalukuhang mangyayari. Anong tawag dyan? Political will. Leadership. Ganun po. Wala po yan sa pagtanggal ng 100 o 500. Naliligaw po tayo ng landas. Hindi ganun ang leadership. May proseso. Nauna na ring sinabi ng Bucor na plano nilang ibalik ang Oplan Galugod sa loob ng mga piitan araw-araw at mas bibigyan ng mabigat na parusa ang mga tauhan nilang kakutsaba ang mga PDL sa iligal na gawain. Samantala, kasabay naman ang pagpapataas ng moral sa mga PDL na isa sa yan. Tingnan nyo to. Tingnan nyo kung gaano kaplastikan to. Forma na ginagawa ng Bucor, nabigyan ng libreng cataract operation ang 40 PDL ngayong araw sa isang ospital sa Maynila. Nagkaroon ng operasyon, 40 ba? 40? Tama ba? Tingnan mo kung hindi kaplastikan yan. Ginagamit nyo yung matatanda. Nung naglabasan ng kapalpakan nyo, saka nyo pag-iintindihin yung mga kataratak ng matatanda na yan. Kung talagang kayo ay para sa pagtulong, dapat dati nyo pang ginawa. Ba't ngayon may papreskon kayo? Ano yan? Sabi nga, pag tumulong yung kanan, wag mo na hayaang malaman ng kaliwa. At pag tumulong yung kaliwa, wag na may hayaang tumulong yung kanan. Anong ibig sabihin nun? Kinukuha nyo credit. Ang galing naman ng timing nyo. Last week lang pinagsasasabong kayo sa Kongreso. Last week lang pinagtatanggol kayo ni Bato. Ngayon magpapa-opera kayo ng matatanda. Uy, excuse me, wag nyong gamitin yung mga matatanda. Hindi kaya nakakaasar eh. Alam mo, nagagamit yung mga kababayan natin na nagmamagandang loob. Ginagamit kasi ito mga matatanda. Pa-effect nyo. Pera ng taong bayan yan. Excuse me po wag nating ipangalantaran yung pinaggagawa nyo dyan. Alam mo, hindi ko nga alam eh. Baka pagalitan ka ni Pagalitan ka ng boss mo si SOJ. Ikaw na alaman ng balita, hindi na siya nakakapag-presscon. Ikaw ang presscon ng presscon ngayon. Isipin mo may tutulungan ka, kailangan nandyan yung News 5, etc., etc. Ganun ang pagtulong mo? Katapang? Ba't hindi mo ginawa yan dati nung hindi ka na pagsisermonan? Di ba? Anong kaplastikan yan? Kailangan may announcement. Kailangan may presscon. Pagalitan ka. Pero, alam mo, hindi ko alam kung dapat ba talaga nagsasalita na to si Boying. Parang wala siya, Siguro, sumumbaylat din sa pagbumuka nila yung kabalastogan dyan sa Bucor. Nagmamagaling, naglilinis ng pangalan. Kala mo sinong matitino. Yung pala, sila yung palpak. Ano nangyari sa inyo? Di ba? Ay, simpleng-simple yan eh. Bakit? Wala ngayon sa presscon si SOJ. Bakit hindi niya ipaliwanag? Pag kayo nagbibida ang lakas nyo sa TV, ang lakas nyo magpa-presscon. Ay ngayon, walang paliwanag on your part. Marcos, ano na? Ewan ko ba? Anong nangyayari sa mga ito? Basa muna tayo ng komentaryo bago ko ipakita yung video. Ay, hindi, tapusin ko muna to Mga tao kasi malaking bagay sa kanila yun. Mga senior citizen, tsaka may malapit na mabulag.
Yun ang inuna ko kasi sayang naman, kawawa. Lapit na mabunag, inuna mo. Di dapat dati mo nang inuna. Nag-antay ka pa ng hearing. Sus, style. Pilipinas, hindi aasenso. Maniwala kayo. Hindi aasenso ang Pilipinas kung ganitong klase mga leaders. And clone po ito. Itong leader na mga ganyan, clone yan. Hindi lang naman nag-iisa si Katapang na ganyan eh. Pansinin ninyo, maraming politiko, puro pasikat lang sa TV, puro pasikat sa media. Ala naman eh, kulang sa gawa, sobra sa press con. Hindi po lang si Katapang, marami yan. Kaya walang patutunguhan ng Pilipinas. Naman sila. Bakas naman sa mga mata ng bawat isa sa kanila ang pag-asang makapagsimulang muli bilang paghahanda sa inihintay na paglaya upang makasama ang kanilang mga pamilya.